This morning, mga igsoon, nagpabilin ta sa the Book of Psalms. Naata sa the Book of Psalms. And then, ni-proceed na ta, mga kaigsuonan, sa Psalm 38. Psalm 38 na ta. And the title of this message is David's Plea to God. Part number 1. Ang iyang hangyo sa Ginoo. Hangyo nga dang pakilooy, mga kaigsuonan. So ato ning paminawon unsay nahitabo aning iyang kinabuhi aning dapita, mga igsoon. Mabarog ta, magampo ta before ta maminaw sa mensahe. Heavenly Father, we thank you, Lord, for this morning. I pray that you will bless each and every one with wisdom. Help us, Lord, to understand your message. And please allow me, O God, to preach your word with boldness and with power. The message is yours. We are just speakers. So please, Lord, use me, empower me today for your glory. In Jesus' name, amen. Amen. You may take your seat, please. So si David, mga kaigsunan, aning higayon naa siya ay na-encounter sa iyang kinabuhi nga kung kita pa'y naka-experience ani, surrender na ta. Ning surrender na ta, mga kaigsunan. Pero naamagod siya nabuhat nga dili pod maayo. So, pag naa kay nabuhat nga dili maayo, naagyod na ibugti ang Ginoo nga pagbadlong. Kay ang Ginoo nagsulti naman na sa pulong niya, mga kaigsunan, whom the Lord loveth, He chasteneth. Iya jud bunalan ang mga pinangga sa Ginoo. Muna, kung mo-insist gyud ta sa atong gusto, mga kaigsunan, makuan gyud ta, mahiagom gyud ta sa bunal sa Ginoo. Now, ang pangutana, are we like David na kamauta mga igpasaylo? Nakamauta mo balik ba? Kamauta mo paubos para dawaton ta sa Ginoo og balik sa iyang kabubuton. So atong isgutan ni mga kaigsunan. Una, atong isgutan the penalty. Na may sala. So si David is suffering because of his sins. Ang iyang sala mo'y nakaingon nga naay penalty. Nagsuffer siya sa silot sa Ginoo tungod sa iyang kasaypanan. Now, kita ra ba, no? Vulnerable sa taaning sala. We are potential people to commit sin. Bisan pa ingon nato luwas ta, mga kaigsunan, bisan pa miyog ka nga anak nako sa Ginoo, pastor. Naanak ko'y balang espiritu. Yes, that's a good news. In fact, that is the best news that you can say to the world, that you have the Holy Spirit in you. Ang question, did you listen? Did you listen to the Holy Spirit? Did you obey the voice of the Holy Spirit? Did you learn sa iyahang instruction? Daghan kay question. So, unsay kapuslanan nga gitagaan ka og Holy Spirit, pero wa nimo sunda. Samtang naa pa ka diri. Garantisado man na nga kumamatay ka, tungod kay naa man kay Holy Spirit, langit jud ka. Garantisado na. Pero ang pangutana, samtang naa pa ka diri. Unya, di ka maminaw sa Holy Spirit. So, makasa jud ka. Because only the Holy Spirit can guide you how to use your life correctly according to the will of God. If you listen to His instruction, using the Word of God, reading the Word of God, and the Holy Spirit will help you to understand what the Bible says. So, ang gisulti gyud sa Bible, mao gyud mabuhat nimo kay naa man kay teacher within you. Unya, obedient ka nga pagkaanak. So, ang mahitabo, what the Bible says, you do. O, di ba? So, nindot kayong kinabuhi. Pero, mao lagi. Mao ba na'y nahitabo sa kinabuhi sa mga Kristohanon? Ha? So, daghan kay pagsupak. Mao nang naapoy pagbunal. Ang kapait, ang mga Kristohanon karon sa dihang mabunalan, mo backslide man hinoon. Pag mabadlungan sa mensahe, pagsimba, unya, talagsara mo simba, pagsimba, give bunalan pag yun sa Ginoo sa mensahe.
Unya, imbes nga, magpasalamat si Ginoo, Lord, salamat kay Lord, mapagi ako pagbalik, imo dahin kong gibadlong. Dili man, pagbalik, unya, naigo, mayo mo din, grabe, may pagwa ko mo balik, ako raman day isgutan, ani. Uy, nagpa-espesyal. Nga nagutaw, una-unaon mo nga ikay gisgutan, nga ang Ginoo, gibadlong ka. Dapat thankful ka. Amen? So kung mahitabo na sa atong kinabuhi nga badlongon tas Ginoo mga kaigsunan, ato nang i-learn unsay gibuhat ni David mga kaigsunan. Okay? Letter A. He is chastened by God. So kanang chastened by God, nabunalan ka sa Ginoo, mo reklamo ba ka? Magbagot-bot ba ka? Kay kanira bang mga anak nato pag mabunalan, mura na ba og kung pwede pa lang musukol ba? Di ba? Kung pwede pa lang ilugon imong bunal, unya paghuman ikaw po'y bunalan. In fact, kanang mga bata karon nga nahumol gyud sa cellphone ng ilahang mata, ilang utok, mga kaigsunan, ilang kasing-kasing, pag imo ng kasabaan mo, ana pod. Mo pa'y magunaon naglabay sa butang, unya tanawon pa ka. Kuyaw na kay mga bata ron. Gisunog na ang ilahang utok mga igsoon sa yawa, pinaagi sa social media. Pinaagi sa cellphone. Mo nang nahitabo karon sa mga kabataan, mubo na kayong comprehension. Tudloan nimo, wala na. Kay ngano ang utok, tuan na sa iyahang gadget. Unyaon sa may lesson na kuha sa gadget, disobedience, grabe kayo. Unya, palaaway. Gamay o kanang tolerance sa puton. Something in common. Ang mga batanon karon nga magsigkupot og cellphone, something in common. So naagi na nagikan anang gadget. Unya sa diyang mabunalan, di man ka realize sa iyang mistake. Now, praise God, kani si David mga kaigsunan. He is chastened by God, but wag gyud siya gareklamo. Number 1, he is sick and his health is broken. Tanawan ang bunala na. Gibunalan siya sa Ginoo, pinagi og sakit. In Psalm 38, 1-3, tanawa sa iya gisulti, O Lord, rebuke me not in thy wrath, neither chasten me in thy hot displeasure. Hagyo siya, oy. Sakita ani Lord. Ayaw in taon ko kanang bunali sa imuhang kanang kasuko ba. Verse number 2, For thine arrows stick fast in me, and thy hand presseth me sore. Tanawag mabunalan kas Ginoo mga kaigsunan, hapdos kayo. Mabatian gyud nimo. It could be sickness, it could be accident, it could be kanang anything that you will feel the chastisement of the Lord. Unya ma-feel gyud nimo ngano man mubugat ang imong kasing-kasing. You cannot see joy in your life. When the Lord chastise you, mga kaigsunan, 100% mag-uol jud ka. 100% mubugat yun na imong kinabuhi. Unya, kundi pa jud ka ka-realize na, awa na, mura jud ka og kumatos ka sa imong Christian life. In verse number 3, There is no soundness in my flesh because of thine anger, neither is there any rest in my bones because of my sin. Tanawa na nag-unsa na kapait. Mura na siya kakuyapon, murag nagnam na iyang lawas mga kaigsunan. There is no soundness in my flesh because of thine anger. Mura ba o kanang di na niya ma-feel ang iyang body? Sa kasakit mga kaigsunan. O sa may iyang gibati, ani? Aw, sakit nga makaingon yung kaluod. Ang hubag-hubag mga kaigsunan. No? Galain ang iyang lawas. Nanimaho ang iyang lawas. Sakit kaayo ang iyang kalawasan.
Gibunalan siya sa Ginoo tungod sa iyang sala. Tanawa, napay bunal mga igsoon. Number 2, his guilt overwhelms him. Grabe ang iyang guilt within mga kaigsunan. Sakit na imong lawas, ang imo pag yung kasing-kasing, naapag yung sakit. Tanawa, verse 4. For mine iniquities are gone over mine head. As an heavy burden, they are too heavy for me. Tanaw, kung sa iyang gibati, bugat kaayo sa iyang pagbati, mga kaigsunan, ang gibuhat sa Ginoo sa iyang kinabuhi. Ang iyang sala, ang iyang iniquities are gone over mine head. Ang guiltiness niya sa iyang sala, mura siya gitulisok within mga kaigsunan. So kung imong gibati sa imong lawas, grabe ang sakit nimo, ma-feel nimo ang pain sa imong body, plus ang guilt kay nakahibaw ka nga naangkon na nimo tungod sa imong sala. The inside and out. Ang sakit mga kaigsunan, inside and out. Munang iyang pagsulti diri, bugat kayo as an heavy burden. They are too heavy for me. Bugat ra kayo, Lord, para na ako, Lord. No, kana lang ganing mag-uol ka mga kaigsunan nga mura kag mahugno ba? No, namang gyud tay mga kuan, namang gyud tay mga kuan kana bitaw mga tao sa atong kinabuhi nga kung mao na nay gamiton bitaw mura kag mahugno. Usag-usa nato naa gyud. Uban ilang mga anak, ang uban ilahang kapika sa kinabuhi. Di ba? Nga kung mao na nay gamiton, murag mapahak imong kinabuhi ba? Okay, kapikas guna. Ug mao na nay gamiton, pikas na ka. Ug ngano ning uban nga malipay man nga ma-approve ang divorce. Ganahan sila magpikas, unya pagkahuman magpatapak. Magpabulkit. Tanawa ra gud. Si David mga kaigsunan na feel good niya. I'm sure na when God works in your life chastising you because of your mistakes, ma-feel good nimo oy ang heavy burden. Bisag kinsa na pwede gamiton mga kaigsunan para makita nimo ang pagbadlong sa Ginoo nimo. Now si David nakita niya igsoon ang pagbadlong sa Ginoo. Bugat kayo. Sakit sa iyang kasing-kasing. Ikatulo, his wounds are festering. Grabe, mga kaigsunan. Festering. Tanawa sa pag-emphasize sa verse number 5. Tanawa sa verse number 5. My wounds stink and are corrupt because of my foolishness. Ganana, mga kaigsunan, ang iyang samad. Kaluod tanawon. Tanawa na festering. Sakit yun kayo. Galata ba? Ang iyang samad, galata. Gabaho na oh. My wounds stink and are corrupt. So, kuwang na lang, makakita kag naglihok-lihok ba? Mura nagnaay Alaska kondensada. Ingon ana ang iyang gibati, tanawa ra ng bunala mga kaigsunan. Hello? Unsa hinungdan? Foolishness. Ayaw jud og duwae ang Ginoo jud. Because usa ka adlaw pakiton jud kaniya unsa kaniya kapinangga. Reminding you of your mistakes, reminding you of your sins. Para makarealize ka. Hinaot pa nga parihatan ni David mga igsoon. Nga makarealize ba ang Ginoo gyud iyang giistorya? Number 4. Tanawa, tungod sa iyang gibati mga igsoon, he is bent over and racked with pain. Paubos gyud siya sa iyang kaugalingon mga kaigsunan. In verse number 6. In verse number 6 mga igsoon, Ingos Bible, I am troubled
I am bowed down greatly. I go mourning all the day long. Imagine na, hari na ha. Pero ang nagbunal niya, hari sa tanang hari man. Di bow down yun siya sa kasakit. Sa iyang gibati. So kung sa nga klase nga bow down, mga kaisunan, bent over yun. Bent over. Kabantay ka, kuhan ka na, imagine ni mo mga kaisunan, ni ko, o niya, galumbag-lumbag, kasakit. Way kabutangan mga kaisunan sa iyang gibati nga kasakit. He bent over and, mura siya gawagling mga igsoon sa kasakit. Sakit yung kayo. Kasuway na mo na sakitan, ngipon, nga murag matangtang ng imong nga maglibog kag asa nimo ipaod ng imuhang ngipon, lami ibton, unya, sakit mo sa dikapon, di ka kasabot. Unya, miyong ka nga ipaibot, kita kay paibot, nawa ang sakit, di mampun ni mo ipaibot. Mao ng klase sa mga makasasala nga sa dihang na okay na, dili mag-usab. Kay ganahan pa mo usab. Makabantay lang sa dihang niipikto na ang sala ba? Na, maug yun ni sala, agad, kanig yun, maug yun ni nakaingon. Unya, murag na okay man. Wala man nag-repent. Ni otro man. Di ba? O nagsakitan kang ngipon tungod sa tsokolate. Hindi na dyan ko makaunan ng tsokolate. Sakita mo gini nakaingon. Hubag ako ngipon. Nawa ng hubag. Kaon nga pong tsokolate. Unya, wag yun, nagpaibot. O, nabay pagkaton? Wala. Tungod kay ang tsokolate, lami. Parehara na sa sala. Nabay salang pait. Enjoy kay kaoy. Sala na isgutan mga kaigsunan, ma-enjoy imong unod. Pero ang bugti anang salaa, bunalan ka. Sa dihang nabunalan na, mura kang gabasol. Sa dihang nawala na ang sakit, padayon gyapon, gahi jugo. Gahi jugo. Tabla na mga kaigsunan, nga gi-instruction na ka, nga kung imong hotdon ng imong edad anang trabaho, ma-worn out yun na. Tanawa, kabantay mo itong Proverbs. Na-worn out na, nahurot na, na-consume na iyang strength. Diha pa siya ka-realize how I hated instruction. Na-consume na. Pero sa dihang wa pa na-consume, wa ka maminaw sa instruction. Naa naman untay instruction how to use your life. Pero wala man yun. Naghuwat man ka, napa may kusog. Pero sa dihang nahurot na ang kusog, diha pa ka naingon, oh, how I hated instruction. Unya, pugong yapon mo diha sa bangko. Unya, kumusta man gawali ato? Unsa may kuan ato? Unsa may response? Na, ikinabuhi ra ba gyud nato atong giwali? Na amagoy mga badlong, na mga instruction ba for us to do? That when we refuse to do mga kaigsunan, awa na, diha pa ta makarealize nga lisod na kayo i-redo. Naanay na nga guba. So, kita na saan mag-bend over sa kasakit sa atong kinabuhi. Pait kayo, sultian ta mo mga kaigsunan. When you reach your senior years without money, luoy kay ka. Kay magsalig ra ka sa gobyerno, pilay ihatag sa gobyerno, makig-away ka, kay wa ka na lista. Di ba? Unya, wa jud kay lami sa pananaw sa imong mga apo. Kay hasta imong apo, kuhaan pa nimo sa iyang gikaon, apo, unsa lami na apo, patilawa daw lolo apo be. Imbis ikaw may mutunol sa imong apo, ikaw naman mo kaon sa iyahang pagkaon, kisa may apuha nga malipay makita nimo.
So ini ko na lolo, tako! Pero kung ang lolo, mga kaigsunan, galante kaayo, kay nakapanganda man si lolo, maupay mangita, ma, kanusa mo ni si lolo, ma? Mo na problema, kasagaran mo na nahitabo sa mga Filipinos. Naabot nila ilang senior years, unprepared. Nahimo silang kanang liability sa ilang mga anak. So instead nga imong tugutan nga ang Ginoo mimugiya nimo, i-prepare kaniya nga bisan sa imong katiguangon makabilin pa kag inheritance sa imong anak ug sa imong mga apo. Up to the next generation good ang imong blessing. Mao nang dunay paggiya. O wag yun na sa job. O sa may inheritance, bilhin mo sa job. Nya ay kaguol. Kaya mayroon kagaon niya, pastor, kung mag-business na tatanan, kinsa naman ay manabaho, sultian ta mo, mas daghan baya ang nakakita sa dalan padung sa kadautan. Nganong mo apil pa magkadiha? Sila mo'y dapat empleyado. Kita nga naasa ka nakakita sa gamay nga dalan, padulong sa kalampusan, dapat kita mo'y nakakita, anak, mga kaigsunan, nga kita mo'y nagdawat sa mga empleyado. We should be the business people. Ngano mag-apil-apil pa man mo anang empleyado? Kadali isulwining kung ikaw mo'y amo. Kaysa imong sulwiningon ang imong amo, putbulon kay noon. Amen? Kinaara ba yung mga pangutana diha nga di gini mo pwede ipangutana sa imong amo. Sir, kung mamatay ka ron, sir, ano manunglo man ka? Ay nag-duty diri ugma, ay nag-duty ha. Pait kayo. Pero ikay amo sa interview pa lang. Kuan na ba niya mo Pag naa ka nagtrabaho diri, ilhon gyud nimo nga ang Ginoo mo'y tagiyani. Manimba na ba gyud mig Domingo? Kaya nimong ingnon. Kaysa adto ka sa amo nimong unbeliever, ikaw mo'y interviewon, unya willing ka nga mo trabaho Domingo? Open ba yatag Domingo? Di ba? O asa magkaganahan na ikaw may mo interview o ika-interviewon. Di sundan ninyong Ginoo. Mga kaigsunan. Kaysa moabot sa panahon nga ikaw, senior citizen na ka, ikaw na bow down, kay tiguwag na kay ka, wala yung kay makaon, kita ko tiyan. Luoy kayo. Wag anak mo tabang nimo kay, bagyod ka kuan, wa ka kapangandam ba? Imong anak, wa nimo na andam apil. Ayaw huwata mo abot na. Number 5. He is filled with lotsome disease. Mga ison, ang lotsome pasabot ana, grabe kuan jud ka ng luod jud kayo nga kuan ba nga sakit. So sa nahitabo, tungod ani iya sakit mga kaisunan, 7 to 8. 7 to 8. Tanawa ha? O sa Gingos Bible. For my loins are filled with a lotsome disease, and there is no soundness in my flesh. Di na good niya ma-feel iyahang flesh ha? Tungod sa gadikay niya nga sakit. Ug sa kwan pa, dili nimo matukib. Sa Binisaya pa, di nimo ma-explain. Unsa na nga klase nga sakit mga kaigsunan, unsa ka kapait. In verse number 8, I am feeble and sore broken. I have roared by reason of the disquietness of my heart. Gago gid siya marag leon. Gamay lihok. Imagino ng bunala mga igsoon. Lotsome disease. Gadikay na. Grabe na kayo iyang kuan.
unimaginable pain ang iyang gibati. Undesirable. Kumiyon ka, a taste of hell. Mura-mura gid siya mga kaigsunan ang iyang gibati diri. Number 6, he is going blind. He is going blind. 9 to 10. The Bible says in verse number 9, Lord, all my desire is before thee, and my groaning is not hid from thee. Indot keno, he knows that God heard him. Pero tanawa yung gibati mga kaigsunan. My heart panteth, my strength faileth me. As for the light of mine eyes, it also is gone from me. Nagkadim na ang akong pananaw sa kasakit. Naka-imagine mo mga kaigsunan nga kanang sakit kayo, murag mapaong ang imong pananaw sa kasakit. Ha? Labaw pa ni mga kaigsunan, anang mayon ka ba nga, di ko kita. Nagdim ba, nagkawai mo pananaw, kaya nalipong ka. Pero kani mga kaigsunan, nagkawai ang pananaw tungod sa pain. Grabe na yun, di na nato may explain unsa ni sakita mga igsoon. Ang subo nga palandungon, ang hinungdan na yun, ang iyang foolishness. So what kind of foolishness do you have in your heart today? Unsa nga klase nga pagkabuang-buang, pagbinuang sa kinabuhi, ang naa sa imong kasing-kasing karon, nga ang ngayan nimong isulti sa Ginoo before nimo i-utter ang mga request. Is there anything in your heart? Nga walang kakabantay mga panghitabo sa imong kinabuhi nga pait kaayo hinungdan na sa imong foolishness? Letter B mga kaigsunan. He is cut off from his friends. Sakit kayo ni. Not only friends ha, hasta loved ones niya. Mura siya na-cut off, mura siya og na-separate. Kay nga naman, kinsa may di mo separate. Ani, pamilawon na to ang bersikulo ha, 11. Tanawa sa verse number 11. Tanawa, my lovers and my friends stand aloof from my sword. Nagpalayo. And my kinsmen stand afar off. Ang iyang mga relatives, ang iyang friends, ang iyang lover, mga kaigsunan, dili kapaduol tungod sa kapahu. Nakainomdom ko atong na cancer diri sa diri ba? Nga napahak na gyud diri. Unya wa na gyud siya sulti-sulti sa kung saan sa istorya sa iyahang mga relatives, di na gyud siya tingog. So, nihangyo nga paistoryahan sa pulong sa Ginoo ang relatives. So, akong gisulwining dito sa ospital, kuptan akong kamot. Lingko nga akong nagpaila-ila ko, ako si Kuan niya, nakakita pa na siya nako before siya nasakit. So, nagpaila-ila ko niya nga ako, yanin ko kung nakasabot, nakadungog ka nako, pislita akong kamot. Ni pislit man. Hindi ko mag-communicate me. Hindi ko nga kanang sharean ti ka sa kaluwasan. Okay ra ba nimo? Nipislit siya sa akong kamot. So nisulwining ko. Pag sulwining nako, so nag-drawing the net nako. Ning ko kung imong dawaton si Jesus karon sa imong kasing-kasing para maluwas ang imong kalag. Pislita akong kamot. Nipislit na sad siya. Ning ko nga kanang mo pray ko unya sa imong huna-huna sa imong kasing-kasing, repeat after me. Pislita akong kamot, pisit na sad siya. Karon pag-ampo na nipaduol pa ko para makadungog ang iyang dunggan ba. Nipaduol ko ana. Ay yan tingog man. Pagtingog ang baho mga kaigsuunan, di yun madagin hawa.
Nanggawas gud ang mga tao. Uni ako di mo ko kagawas kay nagampo man. Di sa ko pwede mo palayo. Kay nagkapot mo ko sa iyang kamot. Wa jud ko naginhawa mga igsoon. Mayong gani bata-bata pa ko atong panahon na. Malangoy pa na nakong kanang swimming pool bitaw nga taas nga utong gyud hantod tumoy-tumoy makaya man nako sa una. Utong jud ko hantod na human ang pagampo. Di ra ba madag shortcut? Ako na una-huna ani para sa kalag. Pag human ni gawas ko ginhawa ko gayo. Pagkaugma na ibaw na mo ganing naog siya didto sa ospital nagdada sa iyang dextrose kay nangita sa pari. Asa naman tong pari nga nag-istorya nako. Mutingog na siya. And after that, namatay na siya. Bahala, nagnaaan ko niyang pari. Basta nidawat siya. Kaysa, kanang, abi nila Christian ka, niya di ay. Di ba? Kanang nagtakuban ba? Pero pait kayo, baho kayo ba? Kani mo ninitabo, na-imagine dyan ako mga kaigsunan, ang baho ba? Unbearable. Di dyan kapaduol, nga naman, pagkalataan na yun mga igsuon sa iya, mga hubag, iyahag, ang lawas niya, di na gud malihok, kapit. Mupaduol ka? Mao na nga, ang iyang lovers, ang iyang friends, nagpalayo. Hasta ang iyang kinsmen, nagpalayo. Kaliwat nga mga kalalakin, wagin nagpaduol yun. He is cut off from his friends. Unsay nungdan? Foolishness. Letter C. Letter C. He is conspired against by his enemies. Luyo sa iyang gibati, naapag yung mga kaaway nga conspired mga kaisunan. Grabiha ginaning mga kaaway, oy. 12 to 14. 12 to 14. Ano ha? They also that seek after my life lay snares for me. Gihubag-hubagan na, nasakit na, tibok, lawas mga kaigsunan, hapit din na malihok, nagbutang pagyog snares ang iyang mga kaaway. And they that seek my hurt speak mischievous things and imagine deceits all the day long. Unsa pa may makuha nila mga kaigsunan nga gaantos naman si David? Well, we cannot expect good things from evil people. We cannot expect good things from wicked people, mga kaigsunan. Do you agree? Verse number 13. But I. So, ato man nakita nga ang mga wicked, dautan yung tinguha. Pero atong tanawon si David. But I. O siyang gibuhat, mo na ito kopyahon yun. As a deaf man, heard not. And I was as a dumb man that openeth not his mouth. Na-imagine ba ninyo si Christ, mga kaigsunan, sa dihang siya gibunalan? Sa dihang siya gibugal-bugalan? The same thing. The same ang gibuhat. Sama sa gibuhat ni David. Wa na niya gipanumbaling, sama sa usa ka bungol, nagpakabungol-bungol siya, wala gyud siya, sama nagpakaamang-amang siya mga kaigsunan, wa gyud siya nagtubag. Kung ikaw pa to, pahimungtan gyud nimo tingali. Di ba? Pero siya mga kaigsunan, wala lagi, palabay ra niya. Marabag, sobra na ni akong bunal, niya ako panipunan. Wagid niya giabli iyang mga kaigsunan. In verse number 14, thus I was as a man that heareth not, and in whose mouth are no reproofs. Gitugutan na niya nga, sawayon siya. Tugutan na nga musulti silang sakit. Laliman ka, sakit na ang lawas.
bugat pa ang kasing-kasing, ang una-huna, no? Huot na kaayo, plus makadungog pa ka, ug mga pagdaot. Pero awa na to niya gidawat tong mga pagdaot, bahala mo diha. No? Ang iya na gidawat mga kaigsunan, ang bunal sa Ginoo niya. Mao na kita, kung may tabo ni nato mga igsoon, ayaw jud talikdi ang Ginoo. Kaya kung mabunalan ta, dapat lang. Do you agree? Dapat lang. Kung maigot tas mensahe, that's a warning. But if we don't take heed sa warning sa Ginoo, pinaagi sa mensahe, kay anha man na magsugod, badlungon ka. Mamadlong may ang Ginoo before kabunalan. Pero dili ka maminaw, o diha ka mahiagom gyud bunal sa Ginoo. So yun ana ka understanding ang atong Ginoo mga kaigsunan. So hinaot pa nga makopya ni nato, ayaw na tubag. Ayaw na pasagdi na lang ng mga istorya diha nga dili maayo. Amen? And let's use the best weapon that God gave us, mga igsoon, which is love. Love. The strongest weapon that the wicked cannot use. How to defeat the wicked? Love. Sige, nagpangaway. Imo na gihapon tagdon. At ano ha? Ikaw, na-save ka. Imong family wala. Awayon ba ka? Pero ang imong gibalik nila, love gyapon. Madugay, maka-question na sila, ngano man ni siya, hanggang sa kung saan na itong away, musmile man lang gyapon. Mustorya lang gyapon, dili man musukol. Sakto gyud tingay ni siya. Kay sige raman tagpangaway, wa magyud kitag reason. Di ba? Si Christ, kagrabe sa iyang kaaway. O siya gigamit, for God so loved the world. Kinsa ilang world? Enemy. Enemy. Pero ang world nga gi-introduce sa Ginoo nato as an enemy, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Amen? So, ang mga tao nga naa diha, gikuptan sa kalibutan, gihigugma sa Dios. Not the system of the world, ha? But the world, mga kaigsunan, where people are, gihigugma sa Ginoo ang mga tao naa diha sa kalibutan, gitawag sa Bible og enemies of God. We are enemies of the Lord. Pero for God so loved the world. Unya kita suguon lang tas Ginoo, love your enemies. Ang atong kilay usa ka dayon. Love your enemy, kalisod ana. Kaya nga no, di ka enemies Ginoo sa diyang wapa ka niya giluwas. Unsay gibuhat niya? Naghatag sa iyang kinabuhi nimo. Unya karon makita kag kaaway, di nimo kayang higugmaon? Di ba? Di raman na sa husband and wife good. The more you hate, the more you love. Di ba? Yun na yung asawa, I hate you. Yun na yung mana, I love you too. Lupig yun ang masuko, eh. Kaya nga naman, kanina masuko, mas mugamit magugkagdaghang strength. Kumpara ng kalma lang ba? Ikaw may maluya, sikag kasuko. Ikaw may matiguwag dali. Di ba? Oh. Pero katong kalma lang, usahay, maapektuhan man ta, pero imog yung padag-on ang gugma ba? Mo nagubat na from within. Pero kung nasabtan nimo that love is so powerful, and that is the love of God in you,
daog. Dili, pag nadaog na nimo ang imong self nga di ka masuko mga kaigsunan, wa na daog na ka. Kaya ang pinakangilngig nimong kaaway, ikaw man. And the reason na suko ka, napildi ka nimo. O mo nang nagamit ang imong lawas para sa pakig-away, which is gibawal sa Ginoo. Pildi naman ka. Pero kung napildi nimo imong self, awan na daog na ka. Mo na kami sunsaw kag-away. Di na mag-away kay wa tay padulngan ana. Di ba? Niya ka na imong kauban sa kinabuhi. Ano gusto ba? Mukalma na dugay. Nga naman, no reason to continue sa iyang anger. Wa may musukol. Kanang na nasuko niya, napoy masuko. Lalamian na, uy. Allah, suko na. Away na doa. Unya kay nagdinapatay na nindutan na anak sa ilang gibati. Pero nay masuko, way mo tubay. Kapuyo na mahutda na gas. Mahutda na gas so na wala. Wa na. Wala matuog na kay gikapoy nagsininggit. Love is powerful. And that love mao nay gihatag sa Ginoo nato mga kaigsunan. Mao si David, bisan pa nga in pain siya, pero wala gyud siya gibuhat sa mga tawo nga nagsigig sulti og mga dautan sa iyaha. Sa panahon nga siya gibati mga kaigsunan og sakit sa iyang lawas. That's love. Amen. So kung nabuhat ni David nga wala pa siya puy sa balang espiritu, how much more kita? O ganong kita man karon, dali kayong masuko. Nganong kita man mo di kapalabay anang mga istoryang dautan? Nganong kita may magpabarangay? No, nganong kita man mo magsige og kasuko? Dako kay nang question mark. So mas kuanta karon, mas privileged ta karon because we have the Holy Spirit within us. So I hope na kaning nahitabo kang David mga kaisunan will serve as warning for us not to live our life in foolishness. Kay ang Ginoo nga namadlong ni David is the very God nga mao'y atong gialagaran karon. And God did not change. He did not change. Kay bawo siya sa atong weakness, kay bawo siya nga naatay mga kanang weak part sa atong life, pero ang iya jud gitan-aw sa imong kasing-kasing mga kaigsunan, is your heart, is it for Him? Do you have that desire to serve and to be used by Him? Kay maog yun na ang pinakadako kayo nga salaod sa kinabuhi nato nga mga Kristohanon. Giluwas ta sa Ginoo tungod kay gusto niya nga kita iyatang gamiton sa paglakaw, sa pagwali sa Ebanghelyo. Maog yun na ang pinaka reason nganong karon giluwas ta og wa patapatya. Are you listening? So kaning atong mga batasan nga mao'y makapakgang mga kaigsunan, maunay mahimong hinungdan nga mabunalan ta. Kay natandog, napakgang ang imong dapat buhaton in obedience to God's command, which is the Great Commission. So I hope nga dili ta mo abot anang puntuha mga kaigsunan. Let's make disciples. Amen? Let's make disciples. Before ta mabunalan sa Ginoo. Every head bow? Every eye closed? Most gracious Heavenly Father, we are so thankful, Lord, for today. Thank you for your message. Thank you, dear God, for rebuking our mistakes. Help us not to live in foolishness. Dili lalim ang giagian ni David, Lord. And we know that it could happen to us as well. So please help us, Lord, nga magpadayon gyud mi sa pagsunod sa giya sa balang espiritu para dili namo ma-experience ang mga kasakit sa imong mga bunal. O instead, among ma-experience ang kanindot sa imong mga panalangin. I know that you will provide all your servants nga nagtrabaho sa imong buluhaton, Lord.
You are not slack concerning your promise. So please help us, Lord, not to find our life because as what you taught us, we are going to lose it. But help us to lose our life for your name's sake, because that's the way how could we find our life. Thank you, Lord, for your instructions, and thank you, dear God, for your rebukes, and help us, O Lord, to become obedient to everything that you taught us this morning. And this is for your glory. And please, Lord, help us that as we pray together, Lord, you will hear our prayers this morning. This is for your glory. In Jesus' name we pray. Amen.